So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel at Facebook page. Ayan mga katropa, mga kabady natin sa negosyo ng pagbabayan. So ngayong araw na to, pag-usapan natin kailan nga ba ang tamang panahon na dapat na nating pasok yung ating mga alagang baboy sa finisher period. Ano ba ang kagandahan sa paggamit ng finisher feed sa ating mga alaga? At syempre, ito pinaka-importante para kumita naman yung mga katropa natin na magbababoy. Magkano ang dapat nating ilaang budget para dito sa finisher period o finisher stage ng ating mga alagang baboy? Pag-usapan natin yan, himay-himayin natin ngayong araw na to mga katrops. Tara! So eto guys, ang grower period is usually tumatagal ng halos sa isang buwan, di ba? So nakakaubos yung ating mga alagang baboy ng hanggang 100 kilos. Usually, normally, minsan 30 to 45 days yun na yung pinakamatagal na pagpapakain natin ng grower sa ating mga alagang baboy. At ito na nga, mag-i-introduce tayo ng finisher sa ating mga alaga. May mga katropa tayo na minsan hindi na sila gumagamit ng finisher, dire-diretso na ng grower. Pero kung ano yung allocated nila sa finisher, is yun na pinapakatinutuloy-tuloy na lang nila at grower na yung pinapakain sa mga alaga. Nasa sa inyo yan kung yung kampante kayo sa resulta at yun na yung naging yung mga previous experiences ninyo, yun yung naging basihan ninyo para gawin yun. So dire-diretso lang kayo. Pero mas marami yung mga katropa, ganun na rin yung mga kaibigan natin na talagang nagre-recommend na mas maganda i-finisher yung ating mga alagang baboy. Ano ba yung kagandahan nito? Maraming nagsasabi na nagiging manipis yung taba at syempre gumaganda yung katawan ng ating mga alagang baboy. Enough para magustuhan ng mga buyer, ng mga para katay sa palengke, yung mga katropa natin na nagkakatay ng mga karne para at least yung baboy natin ang bilhin. At makikita natin na manipis yung taba at talagang magandang malaman ng malaman ang ating mga alagang baboy. At ito pa guys, nakakadagdag timbang sa ating mga alaga at yung bigat talagang sulit na sulit. Pulidong-pulido ang katawan ng ating mga alagang baboy. Ito na guys, sa pagsisimula ng finisher stage sa ating mga alagang baboy, dapat at least guys, ang timbang na ng ating mga alagang baboy ay at least 85 kilos. Bakit 85 kilos? Kasi nga, kapag magpipinisher tayo, gusto lang nating paabutin ng 90 kilos, 95 o hanggang 100 kilos yung ating mga alagang baboy. Kapag 85 kilos na yung ating mga alagang baboy, ibig sabihin okay na sila. Ready na sila na pangbenta. Kung di, dadagdagan na lang natin yung kanilang timbang para at least ma-reach natin yung target weight natin bago natin sila ibenta. Mas maganda guys, magsimula tayo sa finisher period na at least yung baboy natin tumitimbang na ng 85 kilos para maging mas maganda at mas makuha natin yung tamang resulta. Ito na guys, kailan ito dapat ginagawa sa ating mga alaga? Usually guys, ito ay dapat gawin natin after ng 120 days na pag-aalaga, di ba? Ayun, so marami yung mga katropa, minsan ibig sabihin 120 days after na manganak yung baboy. Usually guys, nag-i-start tayo na gumamit ng finisher sa ating mga alagang baboy bilang pakain sa gulang na 120 days o 130 days. Ibig sabihin guys, yung baboy natin is naka-4 na buwan na mula pagkapanganak, hindi pagkawalay ang pinag-uusapan natin na mula pagkapanganak, since birth. So, sa ganitong sistema guys, mas mabilis na yung feeds conversion ratio, which is nakakatulong pa sa atin para makatipid. Kasi kung ano yung pinapakain natin guys sa ating mga alagang baboy is nakikita natin yung resulta sa katawan nila. Mas maganda rin guys, ito talaga yung right age, tamang gulang, tamang edad, at syempre dapat tamang weight din. Sa ganitong sistema, dapat nag-a-average ng 85 kilos yung ating mga alagang baboy bago natin i-introduce itong finisher sa ating mga alaga. Ito naman tanong ng mga katropa natin, ilang kilo ba o ilang sako ba ang dapat ipakain natin sa ating mga alagang baboy bilang allocation sa finisher stage o sa finisher period? Ito naman, depende sa paano nyo ba pinakain ng grower at gaano katagal ba yung allocation nyo ng grower sa inyong mga alaga. Minsan kasi merong iba na 2 sako yung i-allocate nila bilang pakain na grower. Minsan naman 1 sako at kalahati at minsan tumatagal ng 30 days, yung iba naman 45 days. So depende ang
magiging allocation ninyo ng grower, ng finisher sa inyong mga alagang baboy. Para maging mas madali sa atin mga katropa, so ibig sabihin kapag nag-allocate tayo ng pakain sa ating mga alagang baboy sa grower period ng 1.5 sako, dapat mag-allocate tayo ng 1 sako sa finisher. Samantalang kung 2 sako naman yung pinapakain natin sa ating mga alagang baboy, yung time ng grower period, pwede na tayo guys mag-allocate ng kahit 1/2 sakong finisher na lang sa ating mga alagang baboy. So ganun guys yung mga circumstances na pwede natin gawin at magiging option natin. Eto na guys, halimbawa guys 50 kilos na lang o ang 1 sako ng finisher. So ibig sabihin guys, kung nagpakain tayo guys ng 2 sako o 100 kilos na grower, kahit 1/2 sako na lang na finisher. Ibig sabihin yun guys, nag-average ngayon guys yung finisher ng 40 pesos. At ang 40 pesos, ang 1 sako 2,000 pesos. Ibig sabihin 1,000 pesos na lang yung magagastos natin guys sa finisher period. Maximum na guys yung 2,000 pesos. Ibig sabihin kung 1 sako yung gagamitin natin bilang pakain sa ating mga alaga. Gaano ba katagal ito naglalast? Maaari itong maglast guys ng 2 weeks to 3 weeks, depende sa pangangailangan natin at kung nakuha na ba natin yung tamang timbang. Meron ding mga pagkakataon na minsan umaabot ng 3 kilos per day ang ina-allocate sa ating mga alagang baboy. Yung iba naman maintain lang sila sa 2.5 to 2.75 per kilos per day. Depende po yan kung paano yung naging proseso ninyo, naging sistema ninyo ng pakain sa inyong mga alagang baboy. Importante na sa bandang huli is talagang makuha natin yung target weight. Kasi minsan kahit mag-allocate tayo ng 50 kilos, kahit mag-allocate tayo ng 25 kilos o 1/2 sako, minsan hindi pa rin talaga natin nare-reach yung tamang timbang. So, kaya importante na during the grower period is talagang tinututukan natin ang ating mga alagang baboy para pagdating ng finisher is maintain na lang tayo. Kumbaga, hinihintay na lang natin yung right timing para sa tamang presyo sa merkado, right timing para makuha natin yung tamang timbang, at maintaining na lang sa right weight ng ating mga alagang baboy kung hindi pa ganun kataas yung presyo sa merkado at hinihintay pa natin na tumaas at makuha yung tamang presyuhan o tamang live weight na pasistema sa bentahan ng ating mga alagang baboy. So, i-recap lang natin guys. So, pwede tayong mag-allocate ng 1/2 sako hanggang 1 sakong feeds para sa ating finisher period sa mga alagang baboy. Maaari natin itong simulan kapag ang ating mga alagang baboy ay nasa wastong timbang na ng at least 85 kilos para mas mabilis silang lumaki at mahabol natin yung tamang timbang bago natin sila ibenta sa merkado. Maaari itong tumagal ng 2 linggo hanggang 3 linggo. Depende sa pangangailangan. Ibig sabihin nito guys, maaari tayong gumastos ng 1,000 to 2,000 pesos kung ang presyuhan sa merkado, average price ng medyo maganda-gandang feeds na, branded na feeds, halimbawa 40 pesos per kilo. So ibig sabihin ang 25 kilos is maaari tayo guys gumastos ng 1,000 pesos at ang 50 kilos naman is maaari tayong gumastos ng 2,000 pesos. So sa ganong sistema guys, talagang inaasahan natin na makuha na natin yung tamang timbang. Mga bagay na dapat rin nating malaman is sa grower period, sa finisher period, sa finisher stage, dito tayo nagbabalanse ng presyuhan ng baboy. Maaari natin itong patagalin, maaaring 2 weeks to 3 weeks, depende guys sa presyuhan ng baboy sa merkado. So etong finisher period, maaari nating i-maintain lang yung bigat ng baboy, depende sa pangangailangan natin, o maaari pa nating palakihin. Dito rin magbabase guys yung kung nagmamadali ba tayong ibenta. So maaari nating dagdagan ang pakain. Kung hindi naman tayo guys nagmamadaling ibenta at inaasahan pa natin na baka sa susunod na mga ilang araw pa maaari pang tumaas ang presyuhan ng live weight sa inyong lugar, pwede pa nating pahabain at i-maintain lang muna natin yung kung gaano karami yung pinapakain natin. Ngayon, kung kailangan na nating magbenta at kailangan na natin guys, may nahabol tayong target date kung kailan natin ibebenta, pwede nating dagdagan yung pakain sa ating mga alagang baboy. So, make sure lang na alam nyo yung feeds conversion ratio sa
inyong mga alagang baboy, kung gaano karami yung pinapakain ninyo at ilan ba yung binabalik nito na dagdag na timbang sa ating mga alagang baboy, para at least sa bandang huli talagang masiguro natin nakikita tayo ng mga magkakatropa dito sa negosyo ng pagbababoyan. So maraming salamat guys sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mo Ko YouTube channel. Sama-sama tayong matuto magnegosyo at syempre sa bandang huli umasenso. Hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat at paalam.